Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang kwentong magpapakilabot sa inyong mga damdamin? Sa simpleng selebrasyon ng isang pamilya sa Quezon City, isang bata ang magtatanong ng isang kakaibang bagay na magdudulot ng kaguluhan sa kanilang masayang tahanan. Huwag palampasin ang misteryo ng balat ng kadiliman kung saan ang inosenteng mga mata ay sasaksi sa isang ritual na magbabago sa lahat ng kanilang pinaniniwalaan. Maghanda sa isang gabing puno ng bulong at yapak na magdadala kay Lian at sa inyo rin sa isang lihim na mundo na hindi para sa mahina ang puso. Sa isang maliit ngunit masayang bahay sa Quezon City, abala ang pamilya ni Lian sa paghahanda para sa kaarawan ng kanilang lolo. Ang sala ay puno ng mga banderitas at ang lamesa ay sagana sa mga pagkaing Pinoy tulad ng pansit at lechon. Sa gitna ng kasiyahan, si Lian na may daladalang regalo para sa kanyang lolo ay biglang nagtanong na ikinagulat ng lahat. Paano po ba matanggal ang balat ng tao? Tanong niya, ang mukha ay puno ng inosenteng pagtataka habang hawak ang laruan na superhero na kanyang napulot kanina. Nagkatinginan ang mga magulang ni Lian, ang kanilang mga mata ay nagpapalitan ng mga tingin na puno ng pag-aalala. Si Marco, ang kanyang kuya, ay abala sa paglalaro sa kanyang cellphone at hindi pinansin ang kakaibang tanong ng kapatid. Samantala, si Bantay, ang kanilang alagang aso, ay tahimik lang na nakaupo sa tabi ng pinto. Tila ba may nararamdaman siyang kakaiba sa paligid. Sa hindi inaasahang pagbabago ng mood sa salusalo, si Lian ay nagtaka at naguluhan. Ano kaya ang misteryong bumabalot sa kanyang pamilya? Hindi nagtagal, nagtungo ang pamilya ni Lian sa Antipolo para sa isang pagtitipon sa malaking bahay ni na Tito Greg at Tita Helen. Ang bahay ay napapalibutan ng mga halaman at may magandang tanawin ng syudad mula sa balkonahe. Ang mga bata kasama si Lian ay masayang naglalaro sa hardin habang ang mga matatanda ay nagkakasiyahan sa loob ng bahay na may mga kumikinang na ilaw at masarap na amoy ng pagkaing handa para sa lahat. Nang maglaon, inihatid na ang mga bata sa kanilang mga silid na may mga kama na may kulambo. Si Lian na hindi dalawin ng antok ay nagmasid sa paligid ng kanyang silid na may mga larawang nakapinta ng mga engkanto at diwata. Ngunit sa katahimikan ng gabi, may mahinang bulong at yapak siyang narinig mula sa labas ng kanyang silid. Ano kaya ang lihim na bumabalot sa bahay na ito na puno ng kuryosidad, hindi niya napigilan ang sarili na mag-usisa? Ano kaya ang kanyang matutuklasan sa likod ng mga pinto ng bahay na ito? Ang sumunod na kabanata ay tiyak na magdadala ng kilabot at misteryo sa buhay ni Liana. Dahan-dahan parang pusang naglalakad si Lian palabas ng kanyang silid. Tahimik ang paligid pero may naririnig siyang mga yabag na nagmumula sa ibaba. Sinundan niya ang mga ito hanggang sa makarating siya sa isang nakatagong pinto sa ilalim ng hagdanan. May mga kakaibang simbolo na ukit dito na parang mga mata na nakatingin sa kanya. Dahan-dahang binuksan ni Lian ang pinto at ang lamig ng hangin mula sa loob ay parang bumulong ng mga lihim na hindi pa niya alam. Sa loob ng lihim na silid, nagulat si Lian sa kanyang nakita. Ang mga matatanda kasama ang kanyang mga magulang ay isa-isang nagtatanggal ng kanilang balat. Ang ilaw ng mga kandila ay nagbigay ng malamlam na liwanag na parang sumasayaw sa bawat kilos nila. Ang mga tunay na anyo ng mga matatanda ay lumitaw. Iba't ibang kulay at hugis, parang mga nilalang mula sa ibang mundo. Ang mga balat na kanilang tinanggal ay maingat na inilalagay sa mga espesyal na lalagyan, na parang mga damit na pinaplantsa para sa susunod na suot. Nakatago si Lian sa likod ng isang lumang aparador at ang kanyang puso ay kumakabog sa dibdib. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o mausyoso sa kakaibang ritual na kanyang nasaksihan. Ang bawat segundo ay parang oras sa kanyang pakiramdam at ang bawat hinga niya ay parang huling hininga na niya. Kinabukasan, parang walang nangyaring kakaiba.
Ang mga matatanda ay kumilos na parang isang normal na araw lang ang sumalubong sa kanila. Ang agahan ay puno ng mga karaniwang pagkaing Pinoy. Ang sinangag na may kasamang tuyo ay nag-aanyaya ng kain. Si Lian, nagkukunwaring walang alam, ay tahimik na sumubo habang pinagmamasdan ng kanyang mga magulang na kumikilos na parang walang nabago. Sa paaralan, hindi makapag-concentrate si Lian. Ang mga imahe ng ritual na kanyang nasaksihan ay parang pelikula na paulit-ulit na pinapalabas sa kanyang isipan. At sa gabi, ang mga bangungot ay dumalaw sa kanya. Mga nilalang na walang balat ang humahabol sa kanya at nagigising siyang basa ang unan sa luha. Ang bawat araw ay naging isang paghihintay sa susunod na mangyayari. Ano kaya ang ibig sabihin ng ritual na iyon at bakit tila normal lang ang lahat kinabukasan? Ang mga tanong na ito ang nagpapabigat sa kanyang dibdib habang papalapit na naman ang pagbisita nila sa bahay sa Antipolo. Ano kaya ang naghihintay kay Lian sa kanilang muling pagbabalik? Habang papalapit ang susunod na pagbisita sa Antipolo, si Lian ay hindi mapakali. Bawat balat ng prutas na kanyang makita, na tila ba isang paalala ng nakakakilabot na ritual, ay nagdudulot sa kanya ng matinding kaba. Sa tuwing matatanggal ang balat ng mangga o saging, ang kanyang isipan ay bumabalik sa gabing iyon sa mga eksena na hindi niya mawaglit sa kanyang alaala. Sa kanilang bahay sa Quezon City, si Lian ay naging mas tahimik at mapag-isa. Si Bantay, ang kanilang aso, ay madalas na nakabantay sa kanyang tabi. Tila ba ramdam nito ang bigat ng kanyang nararamdaman. Parang may hindi nakikitang ugnayan sa kanila. Isang koneksyon na nagsasabing, nandito lang ako para sa iyo. Si Marco, ang kanyang kuya, ay napansin ang pagbabago sa kanyang kapatid. Sinubukan niyang aliwin si Lian sa pamamagitan ng paglalaro ng mga video games, pero kahit ang paborito nilang laro ay hindi na nagdulot ng ngiti sa mukha ni Lian. Ang kanyang isipan ay laging nasa malayo sa mga aninong gumugulo sa kanyang isipan. Isang gabi, bago sila muling bumalik sa Antipolo, hindi na nakapagpigil si Lian at nagmakaawa siya sa kanyang mga magulang. Mama, Papa, turuan niyo ako please. Paano ba magtanggal ng balat? Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon at takot, na tila ba isang maliit na bangka na inaanod sa gitna ng bagyo. Ang kanyang mga magulang ay nagkatinginan. Ang kanilang mga mukha ay parang maskarang hindi mabasa. Dahan-dahang lumapit sila kay Lian at ang kanilang mga ekspresyon ay iba sa dati. May halong misteryo at seryosong hindi niya maunawaan. Sa isang malamig na boses, ang kanyang ina ay nagsabing, "Darating ang tamang panahon para sa iyo, anak." Ang kanyang ama naman ay naglagay ng kamay sa kanyang balikat. Isang bigat na ramdam ni Lian, hindi lang sa kanyang katawan kundi pati na rin sa kanyang puso at kaluluwa. Si Lian, na ngayon ay naguguluhan sa takot at pagnanais na mapabilang, ay hindi na malayan na sa kanyang pagmamakaawa, isang pintuan sa mas malalim at mas madilim na bahagi ng kanilang pamilya ang kanyang naiwang nakabukas. Isang pintuang maaaring hindi na niya maisara pa. Ano nga ba ang naghihintay sa kanya sa kabila nito? Mga kababayan, sa bawat sulok ng ating tahanan, may mga lihim na naghihintay matuklasan. Natutunan ni Liana na hindi lahat ng tanong ay dapat sagutin. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang kwentong magpapakilabot sa inyong mga gabi. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. Mag-ingat kayo baka sa susunod na pagbalat ninyo ng mangga. Hindi lang prutas ang matanggal. Hanggang sa muli mga ka-horror.